And so ito na lang, ikukuwento ko na lang yung isa sa mga BMTV boys na tinatamad na daw pumasok. So parang gusto na mag-stop ng pag-aaral. At dahil nga nabalitaan ko yon at nag-PM sa akin ang kanyang ina at bukod doon may PM din ang kanyang ama. Pero nakausap ko sila pareho na sa tawag. And ayun nga, anuhin ko daw, kausapin ko daw yung batang yon na yung batang hindi ko sasabihin ko sino. Basta kausapin ko daw yung batang yon at hikayatin ko na mag-aral. So noong time naman na yon ay parusaryo ako at ako'y bibili ng PIDS. Ay diniyaya ko na sumama sa akin papuntang Rosario para nga siya makausap ko. Habang kami nasa daan, ay di aking ini-interview anong dahilan, ano ang kanyang matinding rason or mabigat na rason kung bakit ayaw niya na mag-aral o bakit gusto niya na mag-stop ng pag-aaral. And sabi ko nga, etong sinamar ko ay pinipilit ko na mag-aral dahil nga para sa kanila kinabukasan. And ikaw naman kako ay capable ka naman ng iyong mga magulang na pag-aralin bagamat ikaw nga ay kumbaga lahat ay kumbaga hindi, yun nga, sabi ko nga din doon sa magulang, lalo na sa ina. Sabi ko nung kabataan din naman natin, kahit anong pangaral ng mga magulang sa atin, parang hindi natin na-absorb o hindi natin nakipapakinggan o hindi natin iniintindi dahil ang iniisip lang natin yung pang sarili natin dahil nga tayo ay wala pa sa ganung, hindi pa tayo mulat sa mga pangaral o hindi tayo bulag tayo sa mga bulag at bingi sa mga pangaral sa atin. So parang hindi natin sinusunod, kumbaga mas pinipili nating sundin yung pang sarili nating kagustuhan. So dahil nga ganun ang mga kabataan ngayon, kumbaga ay hindi naman lahat pero mostly ang mga kabataan ngayon, yung mga sinasabi natin sa kanila hindi nila yan na-absorb o hindi nila naririnig, parang bingi lang sila. Kahit ulit-ulit kong sabihin na ganito, ganyan, kaya kayo pinag-aaral para ganito, balang araw, ganyan. So pag dinidisiplina, ganun din. Kaya lang, dahil nga yun yung kanilang, hindi pa sila fully develop yung kanilang pag-iisip, bali wala nga sa kanila, katulad yung pag-stop ng pag-aaral. So tayo pinipilit natin sila mag-aral, nanghihinayang tayo na bawat taon o bawat ano na hindi sila papasok. Pero sa kanila, bali wala lang yun. Yun nga, ang sinasabi ko, pagdating ng panahon o katulad na natin nasa ganitong edad, doon lang natin nare-realize na ay, dapat pala nag-aral ako, dapat pala nakinig ako, dapat pala ganito, ganyan. So sabi ko nga sa kanila, dadating yung time o panahon na sinasabi namin sa inyo ay malalaman nyo na tama yung sinasabi namin pag nandun na kayo sa edad na, lalo na kung may mga pamilya na kayo o may mga anak na kayo na pinag-aaral. And so yun, sabi ko nga, temporary, kung gusto mo, sabi ko sa batang yun, kung gusto mo dito ka muna sa amin kahit 1 week or 2 weeks para lang ikaw ay magtuloy-tuloy ng pag-aaral. So pumayag naman yung kanyang ina at sinabi ko rin naman doon sa kanyang ama. Kaya lang hindi ko na rin na-follow up kung mag-ano ba dito, mapasamantalang dito muna sa amin para baka siya ma-encourage na mag-aral kasi may high school na para may kasabay din namang high school dito sa amin. Hindi para ako sabay nga nang papasok. Kaya lang kagabi may update yung kanyang ina, tinatanong kung pumasok daw ba. Sabi ko parang hindi, pero chinat ko kako kung napumasok. Parang hindi kako pumasok. Di sabi ko pag pumunta dito ay kakausapin ko ulit. So ayun lang guys, ang latest update. Pag napanood mo ito ay pumasok ka na, tuloy-tuloy mo yung pag-aaral mo, hindi para sa'yo din.